Welcome po sa Tindig Pilipinas Podcast. Ang episode namin tungkol sa Akbayan, the third of our party lists that we are endorsing for this coming 2028 elections, no? 2025 elections. Ako po si Sylvia Estrada Claudio, ang Doc Guy ang tawag sa akin. At kasama ko ngayon ang aking co-host na si Juana Kaumaran. At syempre, go ahead Juana. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. At kasama namin, swinerte na naman kami sa podcast, ang isa sa mga nominee ng Akbayan Party List, si Attorney JC Tejano. Welcome. Hello po. Hello Doc Guy. Hello Juana. I'm happy to be here. Happy din kami. Tatanong natin, dahil swerte tayo na meron tayong JC na isang lawyer at matagal na ring miyembro ng Akbayan. By the way, ang Akbayan po ay isa sa mga unang party list na pinatotoo ang sinabi ng ating konstitusyon na pwedeng mag-elect ng party list na ang hawak niya ay issue ng mga marginalized, yung mga sinasabi nating nasa laylayan, at magdala ng mga issue na kakaiba doon sa usual concerns, lalo na ng mga trapo, no? Ito ay hindi matatanggal sa Akbayan, parte siya ng napakagandang kasaysayan at pwede talagang ipagmalaki. Kaya ang pag-uusapan natin siguro ngayon with Attorney JC, maliban sa ano yung Akbayan, ano yung platform niya, bakit niyo dapat iboto ang Akbayan. Pag-uusapan naman natin ngayon din yung kung ano ang party list. Dahil mahalaga po na kayo ay pumili at bumoto para sa isang party list this May, at paano ang inyong paraan, pamantayan para makapamili at bumoto, no? So, Attorney JC, paliwanag mo nga sa amin kung ano tong party list na ito muna. Okay, Doc Guy. Siguro to put it very simply, no, yung party list system, bahagi siya ng ating House of Representatives, no. So meron kasi tayong dalawang kamara, no, sa ating legislatura, no, meron tayong Senado, and then meron tayong House of Representatives. Sa House of Representatives, 20% ng mga kongresista doon, no, sila ay nanggagaling sa mga party list or party list organizations, no, na hinahalal, no, ng taong bayan, ng mga botante through the ballot, na ang binoboto nila ay yung organization itself, no, hindi yung individual, na actually ano siya, no, unique siya sa buo nating electoral system. Ito lang yung pagkakataon na hindi tao o individual o pangalan, no, yung binoboto sa balota, sa halip ang binoboto ay yung organization. So maaari, no, kunyari sa balota, no, ang binoboto Akbayan Party List, no, wala kayong makikitang Attorney JC Tejano doon, no, at all, no. Ang makikita ninyo, no, ay yung Akbayan, which is the political party. In law and in policy, na-imbento itong sistemang ito noong 1987, no, under the new constitution after Marcos, ostensibly, no, to give representation to marginalized sectors and underrepresented sectors and sectors without, no, a well-defined political constituency. No, yan yung very technical na wording, no, sa batas. Pero syempre, ang political na reality, no, na pinaglalapatan nung batas na yon ay after nung Marcos dictatorship, ginusto na magkaroon ng mas demokratikong representasyon, no, yung mga nasa laylayan, yung mga kababaihan, no, yung mga manggagawa, mga kabataan, mga magsasaka, mga urban poor, even senior citizens, etc. No, na actually kung titingnan natin sa kasaysayan, no, itong mga sektor na to were crucial, no, sa pagpapalit noong
martial law regime, to the post-EDSA na democratic regime na meron tayo. No? So parang pagkilala rin ito doon sa kanilang naging contribution, I guess, doon sa naging movement na yon. No? Kaya yung ating saligang batas nagsasabi na dapat mayroong representasyon yung mga sektor sa House of Representatives. Pero of course nagbabago rin, di ba, yung political reality na yon, no? Nag-umpisa na yun yung ideals niya ngayon, no? Medyo kumbaga yung mas political na nangyayari ngayon, no, ay marami na sa mga supposedly kumakatawan doon sa party list organizations na ay galing sa mga political dynasties. Na I guess magiging bahagi rin ng usapan natin. Kasi ang maganda sana doon sa party list, no, whether pro or against ka dun sa nangyari ng 1986, no, kung sasabihin mo sa sarili mo, simpleng mahirap akong magsasaka, manggagawa, urban poor, di ba? Paano naman ako marinig sa Kongreso? Pumili ka ng political party na andun sa plataforma niya yung paglabas ng sentimiento at pangangailangan ng sektor mo. So, logical, di ba? At saka, ang ganda rin, Juana, hindi ba yung feeling nga natin, wag naman maging personality politics. Yes. Yung dahil pogi, maganda, kilala mo, natatawa ka dahil may TV program, magaling magboxing, kung ano pa man, yun ang pinipili. Kasi hindi naman natin dinadown yung mga taong yun. Sinasabi lang natin, hindi yan ang track record na kailangan mo kung sa paggawa ng batas. Diba? Ano ba naman ang magaling na actor o hinahangaan mong idol na movie star or TV star, anong alam niya sa paggawa ng batas? Kaya sana wag yung personality kundi yung kakakayanan ng tao, yung plataforma niya, 'di ba? Maganda sana pero iba yung meron kaya tang pero maganda po yung nilatag nga ni Attorney JC, no, kasi I think before siya, yung sitwasyon natin ngayon with mas malakas yung personality politics, no, na kumbaga itong party list system originally, no, ang ganda ng intention niya, no, kasi yung binibigyan mo ng yung bosses equates to power, no, doon sa mga marginalized sector, na yun nga sila na alam yung awareness na simpleng mamamayan lang, simpleng tao lang ako, pero paano ako mapapakinggan sa Kongreso, no, na mga malalaking politiko yung nandyan, mga galing sa malalaking pamilya, may malalaking pera, no, resources, pero ang original intention ng party list, no, nung binuo siya, ay mabigyan nga ng boses yung ordinaryong mamamayan, na mahalaga yon kasi sino ba ang mas nakakaalam kung ano ang polisiya para sa iyo? Ano ang programa para sa mga kababaihan? Ano ang programa para sa mga magsasaka? Kung hindi yung galing mismo dun sa sektor. Balikan natin. Sorry, Imana, na-interrupt kita. Balikan natin related sa sinasabi mo, Attorney JC. Sa 2 dekada na ang akbayan ay naging pangunahin, nanguna, nagkaroon pa ng panahon na 3 talaga yung nakaupong akbayan dahil binoboto siya ng tao. Bago napansin ng mga politiko na may paraan pala sila doon, saka na natin puntahan yon. Pero doon sa 2 dekadang yon, ang daming nagawa ng akbayan na batas. Baka pwede mong bigyan kami ng sample ng mga victories ng legislatures na laws ng akbayan. Actually, sinubukan kong gumawa ng listahan ng mga batas. Marami talaga masyado. Pero yung siguro doon sa mga nasa bandang mga pinaka-umpisa ng party list system, no, yung Cheaper Medicines Act, no, and then later on, nagpasa rin ng batas na nagpapalakas sa unionismo sa bansa, ng mga amendments to the labor code. Pero ito siguro, actually dito ko nakilala si Doc Guy, no? At saka yung akbayan din, no? At ito rin yung nagpasali sa akin sa akbayan noon, yung reproductive health law. That was of course a landmark legislation in the early 2010s na naipasa kasama ang akbayan. And then of course you have the Sangguniang Kabataan Reform Act na
unang batas na merong actually anti-political dynasty provision. Yan ay naging kasama rin sa mga isinulong ng akbayan noon. And then yung Mental Health Act, yung Anti-Hospital Deposit Law, and then more recently yung Safe Spaces Act, kilalang kilala natin ito, at marami pang iba Hindi lang yan yung mga batas. sinimulan natin, no? Pero yung mga sinuportahan pa natin, Yes. ang dami nun, no? Bilang senior citizen. Ako ay grateful sa Akbayan. Maraming salamat po sa naging mahalagang papel din ng Akbayan sa pagpasa ng senior citizen law, no? Hindi natin hinarangan yan. In fact, tinulungan natin ng gusto na maipasa yan in both houses of Congress, no? So, And yung ano rin, Doc, kay Papalas, yung expanded maternity leave law, from 60 or versus 60 and 76 I think days, ginawang 105 days. At saka yung universal healthcare. Yes, Oo, of course. lahat ng mga nakikita nating nararamdaman ng mga tao, kahit hindi pa perpekto ito, no? Pero ramdam ng mga tao. Pag tinignan mo yung mga legislation na yan, ang laki ng posibilidad na either Akbayan ang nag-sponsor o ang laki ng naging papel sa pagsuporta ng Akbayan in both houses of Congress, lalo na nung nagkaroon na rin tayo ng senador under Senator Risa Ontiveros, ano? Ngayon, ang galing na Akbayan, bakit parang hirap na tayo ngayong makasecure ng position? Ayaw ba ng mga tao sa isang tapat na political party na gumagawa ng tama? Bakit, Attorney JC, ano nangyari sa ating party list system na ngayon na ating inaapila sa ating mga listeners na wag magpasama sa tingin ko nakokorrupt na di ba? Ano ba nangyari? Actually, yun nga. No? So, nasasabi ko nga rin kanina, nagbago rin yung political reality. Kasabay din na may policy changes din doon sa party list system. For one, yung isang naging Supreme Court decision, yung atong paglaom versus COMELEC, ang sinasabi ng Korte Suprema doon, actually hindi naman talaga kailangan na sectoral yung party list. Yan yung naging decision nila na pwedeng hindi galing sa mga sektor, pwedeng national and regional political parties ang sumasali sa party list system. So isa yan na naging major change sa party list system. Kasama rin yung pagbabago ng formula para sa party list system na dati parang every 2% doon ka magkakaroon ng seat. Ngayon finally allocate ng Supreme Court yung 20%. I think this was in 2009 if I'm not mistaken na inubos nila yung 20% para mabigyan lahat ng seats mabigay lahat yung seats sa party list representatives. So nagkaroon ng policy changes, pero at the same time I think yung mas malaki pang change din sa political landscape ay nababanggit mo rin, Doc Guy, kanina, natuto yung elite, yung dynasties. Yung mga trapo na yan, mga listeners, talagang ang hirap labanan ng mga trapo na yan. Okay, go ahead. Natuto, and ano naman to, hindi naman to uncharacteristic of them, talagang magaling sila. Grabe yung mga trapo na yan, mga listeners, grabe. Okay, magaling sila sa mga butas ng batas. Nahahanapan nila Exactly. At nakita nila na itong party list system pwede palang parang backdoor, di ba? Na makapasok yung kanilang dynasties sa Kongreso. Which is why you now have many party list representatives na bahagi ng mga political dynasties. In fact, meron dyan mag-asawa, nakaupo yung isa as district representative, yung isa as party list representative, or kung hindi mag-asawa, magkapatid, so on and so forth. So magtataray ako. Pagkakataong magtaray.
Saan ka naman nakakita ng party list ng security guard na ang nakaupo doon ay mayamang anak ng isang presidente? Yes. Diba? Pero saan ka naman nakakita ng party list na kunwari galing siya doon sa naging result ng ating Cheaper Medicines Act ng isang generic na pharmacy na wala namang relasyon po doon sa pharmacy. Saan ka po nakakita ng isang party list na pinangalanan ng sarili tungkol sa 4Ps? Wala namang relasyon sa 4Ps, alalahanin po. Si Manay Laila, na isa sa mga ini-endorse naming party list na ML, siya ho ang nag-author ng 4Ps na batas. Wala hong relasyon sa kanya. At wala hong relasyon sa DSWD na nagpapatakbo niyan ang party list na yon, no? Ay, sorry kung may napangalanan ako pero nagtataray na po ako dito. Ano po yan ngayon? No? Parang nasa top contenders ata yan, yung 4Ps na party list. Pero wag na natin sinubugin. Nabanggit pa tuloy. May babanggitin din kasi akong isa na basta pag in-observe din natin yung mga party list, yung mga pangalan ng party list, no, na dahil nga talaga siya for sectoral representation. I think kahit may ganong batas na hindi na lang siya for sectoral. Ginagamit pa rin yun nung ilang mga party list na sa pangalan nila, no, representing the sectors. Pero yun nga, pag tiningnan mo yung sino ba yung nagre-represent, 'di ba? Kasi pangalan halimbawa ng sektor na to, no, pero pag tiningnan mo sino ba yung magre-represent sa akin, siya ba talaga? So I think isa yun nga sa problema din talaga ngayon ng party list. Tapos yung isa pa, no, yun nga yung political dynasties na sinabi dati. Pag tiningnan natin yung vice mayor, mayor, governor, pero pag tiningnan nyo na rin, observe nyo rin po, no, yung hindi na dumalabas na sila, no, sa kanilang mga local positions, no, pati yan yung mga party list meron na rin. So even 'di ba parang ganyan, no, may senatorial din tayo na pag tingnan natin parang ang daming pare-parehas na apelyido at ganoon na rin sa mga party list. Napansin ko rin, no, kasi matagal ko nang sinusubaybayan ang performance ng akbayan at ang kagalingan nila na yung dati, no, nakakapanalo ka sa simpleng pagkausap, sa simpleng pagpakita ng nagawa mo na ng plataforma mo, walang bayaran yan. Pero nananalo. Ngayon, nako, bakit natalo ang akbayan? Hindi dahil bad ang performance, hindi dahil hindi natin ginagawa yung gawain ng dati na nagpupunta sa tao, nagpapaliwanag, pinaninindigan sila. Kung hindi, nagbo-vote buying na rin sa party list, di ba? So, sektor ka ng magsasaka kuno, yaman-yaman mo, nakaka-vote buying ka, di ba? Nagtataka ka tuloy kung talagang pinaglalaban yung mga nasa laylayan kasi mga listeners, pag walang pera yung tao o yung party list, wag naman ninyong sabihin na hindi nyo na iboboto. Baka naman kaya walang pera dahil talagang hindi nagnanakaw. Consider nyo pa rin po ang platform, no? Kasi hindi sila galing doon sa malalaking politiko, no, or malalaking business. So kaya kailangan, I think, paulit-ulit natin i-remind, no, yung ating mga botante na para saan ba talaga yung party list. Kung ang mga nandyan ay itong mga malalaking political families na to, na ang tagal-tagal na sa pwesto, no, hindi na umaalis at umiikot-ikot lang sa kanila yung mga posisyon, no, at yung mga malalaking business, di ba? Parang sektor ka pero ang dami mong resources. Parang medyo magtataka ka kung sino ba talaga yung nire-represent nila. Tawid lang ako doon, guys, sa since pinag-uusapan na po natin itong mga problema nga sa party list system. Kasi naglabas yung kontradaya, no, ng research tungkol nga po doon sa itsura na ng mga representations, no, ng party list. So pakita din natin sa screen, no, yung itong report nila kasi mahalagang, since pinag-uusapan natin ito ngayon at mahalagang na ipapaliwanag natin sa mga tao, kasi ang ganda nung binuo siya, di ba? Na binigyan mo ng boses yung ordinaryong mamamayan, yung iba't ibang sektor na
yung pagbibigay mo ng kapangyarihan sa kanila ay dapat na ibabalik yun doon sa sektor na yon. Pero ang itsura ng, since nag-uusap na tayo tungkol dun sa problema, ang itsura po ng mga representatives ng party list, yung tumatakbo ngayong 2025 elections, no, nakita, tiningnan na karamihan ay galing sa political dynasty, no, binanggit na natin to kanina, mga big business, even police and military connection, no, and then may mga corruption cases. Magtataka ka rin doon sa mga advocacy nila, no, kasi di ba bilang representante ng isang sektor, may bit-bit kang advocacy. So yung sa research ng Kontradaya, parang di yata okay ang advocacy I am nila. advocating for the interest of the people who are very rich. Yan yung mga advocacy. Diba? Parang hindi yata ano yun. At yung iba naman ay hindi sapat yung information. So, yun yung kinakaharap natin ngayon na sitwasyon sa party list system. At I think bilang akbayan na nabanggit ni Ma'am Guy, diba? Ang tagal na ng history niya, no, sa party list system. Marami siyang naipanalong batas nung siya ay nung nasa Kongreso. At hanggang ngayon, no, na nakaupo siya sa Kongreso ngayon, parang kung ganito yung scenario natin, no, ano yung tingin mo, JC, parang yung sitwasyon natin ngayon tungkol dyan? Kasi yun nga, sa Tindig Pilipinas may mga kasama din tayo na party list, no, ang Magdalo at ang ML, pero parang ang hirap. Nahihirapan na makakuha kahit ng isang seat dahil ganito yung landscape ngayon. Pero ano ba ang future? Alam ko, hindi gumigive up ang akbayan sa ganyan, di ba? May mali sa sistema, ayusin. Ano ba ang hakbangin natin dyan? Well, yun nga, no? Actually, literal yung sinasabi ni Juana kanina, karamihan, majority. Literal majority nung party list organizations na dubious, no, yung kanilang pag-represent, no, supposedly ng marginalized, no, and underrepresented. Sa akbayan, matagal na actually na sinusulong ng akbayan na magkaroon ng political reform na hindi lang sa party list system pero sa kabuuan, no, ng ating political system. I think isa sa pinaka kinakailangan na reforma talaga, no, yung anti-political dynasty bill, isang anti-political dynasty law. Nagawa yon sa SK Reform Act. Baka naman this time posible na at the very least, no, sa Party List Act na makapaglagay tayo ng isang anti-political dynasty provision, na at least itong party list system ma-reserve man lang natin, no, sa hindi dynasty, di ba? At the very least yon, no? Pero syempre ang ultimately nasa saligang batas natin yan, dapat talaga meron tayong anti-political dynasty law, no, sa kabuuan ng ating electoral system, hindi lang sa party list, hindi lang sa SK reform, pero pati sa LGU, pati sa Kongreso, sa Senado, sa presidente, no? Pero yun nga, syempre, sino ba magpapasa ng batas na yan? Nga, parang hirap. Mapapasa ba nila yon kung mga dynasty yung nasa Kongreso? Tama yan simulan man natin sa party list. Kasi ang hirap naman ang sitwasyon na naging maayos na yung party list, na ilaban na, nabigyan na ng pruweba ang pamamayan na pwede ito mag-work. Tapos papasukin na naman itong mga magrarant na naman ba ako? Hindi na baka magalit na listeners. Ayoko na magmura. Sige. Ako naniniwala. Naniniwala ako posible siya sa party list act. Kasi nasingit natin sa SK Reform Act. Ewan ko kung napalampas lang natin dun sa mga dynasty na nakaupo doon. Pero dahil dyan dahil nandun yun, working to a certain extent yung sa SK elections, hindi maganda, no? Maganda ang naging resulta ng pagbago ng batas dahil may anti-dynasty provision. Kaya ito na naman pruweba. Kakayanin kung susubok. Yes. Oo. So yan, I think yan yung isa. Pero at the same time din, syempre kailangan palakasin yung paglaban sa vote buying talaga. No, kasi isa rin yan, no, na napakalaking balakid doon sa pagpapatotoo, no, ng party list system. And isa actually doon sa ine-explore ng akbayan is state funding na para sa party list,
system, no, na will give equal opportunity, no, for all party list organizations, no, na makagamit ng resources para mangampanya. Kasi isa yung problema, no, hindi lahat ng party list organizations kayang magpa-TV ad. Yes, Hindi lahat lalo na kapag totoong sektor talaga, di ba? Ang isang organization, no? Hindi lahat kayang magpa-radio ad, or kahit nga sa dyaryo lang, di ba? So, what if yung gobyerno mismo, yung estado mismo ang nagbibigay ng espasyo for that, no? Para sa pangangampanya, no, ng mga party list organizations. Although syempre, di ba, ano yan, no, parang maraming refinements na kailangan yan, no? Pero yun yung isang general idea, no, ng pagbabago, no, doon sa party list system. Ano ang kailangan puntahan na natin kasi ginawa din natin ito para sa dalawa pang party list na ini-endorse namin, ang Magdalo at ang ML or Mamamayang Liberal. Tatanong natin ngayon kay Attorney JC, ano ba ang plataforma nyo na dapat tignan? Pwedeng pumunta sa website, pero bigyan natin ng konting patikim ang ating listeners, viewers. Before lang, Before that. Sino ba yung mga nominees? Ay, oo naman. Ng Akbayan. And then, pwede na nating pag-usapan ano yung mga platforms. Okay. Yes. So, ang aming first nominee, no, ay walang iba kundi si Attorney Shell Jokno, no. So, hindi po siya tumatakbong senador, no, ngayon. Siya ay tumatakbong nominee na ng Akbayan Party List. So, first nominee, Attorney Shell Jokno. Second nominee, si Kong Percy Sendanya, na nakasalukuyang kinatawan, no, ng Akbayan sa Kongreso. Pangatlo, si Dada Ismula, na isang Moro woman leader na mula sa Mindanao. So, yan po yung top 3, no, na nominees. No? At sila po yung makakaupo, no, kung sakali, no, na pala rin ang Akbayan, no, na umabot ng 3 seats sa Kongreso. So, yun po. Ano ang plataforma? Okay. Actually, ang meron pong plataforma ang Akbayan. Nabanggit ko na isa kanina, no, sa political and electoral reform. No, meron din sa education, no, sa health, sa social protection, even sa housing din, syempre sa ekonomiya, kasama na ang paggawa, no, labor, at even sa foreign relations. To be very specific siguro, no, kasi alam ko yun yung ano, di ba? Hinahanap ng mga botante. Ano bang ipapasang batas na Akbayan kapag nahalal yan? No? Well, una sa lahat, no, yung security of tenure bill, no, na wawakas sa kontraktualisasyon, no, or at least babawas sa kontraktualisasyon, no, sa mga manggagawa. Pangalawa, no, naglalayon din, no, ang Akbayan na magpasa ng baon bill, no, or baon law. Ito yung nagbibigay ng stipends, no, sa mga college students, no, na nanggagaling sa mga pamilya ng 4Ps. So, baon bill. Actually, may nakafile na bill na ganyan. No, kakafile lang ni Kong Percy, no, I think earlier this year, parang mga February ata. And then, kasama rin doon yung adolescent pregnancy prevention bill na I think, no, medyo mainit na usapin din, di ba? Adolescent pregnancy prevention bill. And then si Attorney Shell pala, no, ay nagpupush din, no, na makapagpasa ng batas na nagbibigay ng legal consultant, no, sa bawat isang barangay. Ang proposal niya, no, ay magkaroon ng programa ang mga law schools, no, na mayroong mga law students, no, na tutulong, no, sa bawat barangay, no, at tatao, no, bilang legal consultant, no, sa mga barangay, no, na I think can be very important, no, seeing how effective, no, and important yung barangay vow desks, no, na meron ngayon. Okay. No, kasi all over the Philippines meron tayong mga barangay vow desk na ito, pag nagkaroon tayo ng ganito, mas sigurado, no, yung access to justice, no, ng mga tao.
at the barangay level. Mas madali, no? Kasi pupunta lang sila ng barangay. Yes. So, isipin nyo, meron kayong makakausap agad sa barangay for any legal concern. Hindi siya sasabihin ng barangay, ewan ko, punta ka lawyer. So, yun po, mga law students na or mga legal consultants. Kasi ako, parang iniisip ko, posible rin na ano yan parang paralegals, na mga trained paralegals, na community-based paralegals, na natatao sa mga barangay. Other than that, yung SOGSC, Equality Bill, ay sinusulong din ng akbayan. At actually, parang marami pang iba. Again, sinubukan kong maglista. Pero baka hindi lang tayo 1 hour, no? So baka hindi tayo makatapos ng ano. Pero gusto ko yung isisingit ko sana yung baon bill, no? Para siya, kasi sasabihin ko sana agad, ayuda. Pero alam ko nga tayo sa ayuda. Tamang ayuda, pero para sa mga estudyante. Yes. No? So, kasi alam ko yun yung, ang mga botante din kasi natin, alam mo, yung sinabi mo kanina, di ba, na sa ano yung hinahanap sa mga tumatakbo na, ano yung ipapasang batas? For example, specifically for yung senators natin and then yung party list or sa Congress, no? Pero hindi ganun agad din yung consideration nila sa pagboto, no? Kasi I think marami pa rin yung hindi ganun ka-aware, no? Ano ba talaga yung trabaho ng mga legislators natin? Kaya tinatanong nila, ano yung may tutulong sa akin, no? Of course, dapat may polisiya, pero very clear na yung mga nabanggit mo nga, JC, yun. For example, yung baon bill, no? Gagawa ng polisiya, yung ating senators or party list representative, at kapag naipasa ito, no, direktang programa sa mga tao. So, sana mas ganun yung na ipaparating natin sa mga botante natin, na hindi lang yun nga, basta ayuda, basta nakakakuha, no? Pero, very yung malinaw yung programa, ano yung magiging epekto at paano siya makakalagpas dun sa kasalukuyan niyang sitwasyon. At saka ito yung sa baon bill, policy gap talaga ito, no? Dahil kasama actually yung akbayan sa nagtulak ng free higher education law, no? So ngayon libre na ang kolehiyo. Pero I think maraming mga estudyante magsasabi sa inyo, no? Libre nga yung tuition, gutom naman kami. pero hindi libre yung edukasyon talaga. Hindi talaga, no? Kasi magbabayad ka para sa projects, magbabayad ka para sa photocopy lang, photocopy ng libro, magbabayad ka para sa baon. Exactly, di ba? Kaya siya baon bill. So it tries to address that gap, no? Na pagkilala na yung cost ng education hindi lang tuition, pero everything else na associated doon, na yung pambaon ng bata. Mahirap mag-aral ng gutom. So kaya kailangan yan. Exactly. Sige, ang akin lang, no, wrap up na tayo. Okay. Diba? Baka mabore na sila. Pero ang ano ko lang, parang ganito naririnig-rinig ko na naman yung mga kaibigan pong makulit Dami nyo namang pinapakonsider. Dami nyo mga bill. Nangangako ba kayo sa lahat niyan? Ako naman, ang kontra ko dyan, pag gobyerno to di ba? Lahat dapat ng aspeto ng buhay, lahat ng sektor ay dapat bigyan ng pansin at bigyan ng solusyon at paraan ng gobyerno. Kaya wag ho tayong iilag dun sa sinasabi nilang comprehensive. In fact, kung mamimili kayo ng party list, kailangan comprehensive ang platform niya. Pwede siyang sectoral, pero kahit sa sectoral, kailangan comprehensive di ba? Hindi pwedeng sabihin, bibigyan ko kayo ng libreng gamot na mura, tapos hindi pala pwede kasi luging-lugi na yung mga drug distributors, no? Kailangan malawak ang pananaw, malinaw ang plataforma. At lalo na para sa party list katulad ng akbayan na multi-sectoral ang kanyang dating, kailangan talaga comprehensive yan. Kung hindi, binobola lang kayo mga listeners and viewers, wag ko kayong maniwala sa slogan lang, di ba? Wag slogan lang. Kung sinasabi nyo, anong ibig mong sabihin ng pamantayan mo para maging good legislator o gumawa ng batas? Tignan nyo na nga yung mga platform kung gaano ka-comprehensive ang mga ito. Ngayon, baka naman akala nyo nagmamayabang kami at kami lang ang marunong.
Diba? May opinion lang po kasi ito po ang programa ng mga may opinion. Pero hindi ho natin dinadown na marami sa ating mga potante ay katulad din natin mag-isip. Katulad ng mga ating tindig Pilipinas listeners. Narinig ho namin yung mga comments nyo. Bilibo na bilibo kami sa ilan sa inyo. Yung mga trolls, hindi ako bilib siya. Pero I love you all trolls. Pero talagang marami ng Pilipino na ganon mag-isip, ganon ang pag-iintindi. Kaya kung nagtagal na ho kayo dito sa program namin, kung ganon din ang paniniwala nyo, please remember ang endorsement namin for Akbayan Party List number 51 sa balota. Alalahanin nyo na may dalawa pa kaming party list na na-endorse. So please, yung tatlong yun lang ang inyong pagpilian. Pero last words to you, to Juana muna, my co-host, siyempre to our guest, tapos konting goodbye from us, from me and Juana. Last words to you, Attorney JC. Sige po, Doc. Okay. Well, una sa lahat, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa inyong programa at podcast sa Spotify, maririnig. Tama ba? Marami pong salamat sa pag-imbita. And siguro paalala na lang din po sa ating lahat sa May 12 po ang election, Monday. Marami pong mga lumalabas na ng mga surveys, 'di ba, na tumatansya ng sino yung mga mananalong mga party list, sa mga senador naman, etc. Pero ang pinakamahalagang survey po ay sa araw ng election talaga mismo. Nothing else will matter talaga. Pagdating ng election, kailangan po nating bumoto at sana po ay iboto po natin yung mga kandidato at party list na talagang lumalaban para sa ating mga interes, sa mga interes ng mga ordinaryong tao, interes ng mga manggagawa, kababaihan, kabataan, at pati mga maralita. So yun po, sana po gamitin po natin yung kapangyarihang bumoto ng wais at maging matalino po tayong lahat sa pagboto on May 12 sa Lunes. Tama, Lunes. Lunes na Akbayan lagi. 51. Akbayan 51. Go, Yes, go, po. Juan. Hindi ko alam kung maiksi yung sasabihin ko, pero I think ito yung last natin na episode on yung sa tatlo nating party list, at yung sinasabi naman natin ay sa pagpili hindi lang sa pagpili ng lahat ng posisyon, senators, party list, district representative, kahit even sa local, talagang ilagay natin yung alam nating magsisilbi para sa atin kasi yun yung trabaho nila, na isipin, gumawa ng programa, polisiya, para sa ikabubuti ng taong bayan, ikabubuti ng mamamayan. Yung isang paborito kong quote, in English to pero tatagalogin ko na lang, parang kung okay ka na, bumoto ka para doon sa mga nangangailangan pa ng maginhawang buhay, So, yung pagboto mo, napakamakapangyarihan yan, gaya ng sinabi ni Attorney JC. Gamitin mo yan, para sa, hindi lang sa ikabubuti ng iyong sarili, pero sa ikabubuti din ng iyong kapwa. Saan tayo mahahanap? Ayun. So, kami ay available sa mapapakinggan sa Spotify, meron din kami sa YouTube, at i-follow ang aming mga social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok. Alam niyo po, kung galit na po kayo sa politikong nag-aaway-away, alalahanin po na 3 po ang party list na in-endorse namin. Kung masama sila at trapo sila, nag-awayan na yung 3 sa loob ng aming koalisyon. Pero kung napansin nyo yung 3 series namin, kahit todo papuri namin sa bawat isa, todo papuri rin sila sa bawat isa sa kanila. At peaceful po at maganda ang naging coordination natin dito sa kampanya. Which means they can love each other, we can love each other, and this is Doc Guy saying, we love you all.
napansin nyo yata na kami ay level up na kasi hindi na ordinaryong paper cup ang aming cups ngayon. Hindi yata masyadong nakikita itong frosted, pero itong Tindig Pilipinas na nakasulat pa ang boses ng Pilipino para sa mga Pilipino, sponsored po yan. So, meron na tayong first sponsor sa ating level up na po kami. Gusto namin pong pasalamatan ang gumawa ng napakagandang cups na ito, ang personalan na ito. Pwede naming ilagay sa comments sa YouTube yung kanilang kung paano kayo ko-contact para magpagawa ng cup. Balita ko kahit isa lang pwede kayo magpagawa. Mahal nga lang. Pero kung gusto nyo magregalo sa mga kaibigan ng sarili nyo mga design, pwede po sila. Personalan na ito, meron din silang Facebook page. Maraming salamat sa aming unang-unang sponsor for our podcast. Baka naman may gumalaw pa dyan na ibang sponsor. Marami pong salamat.